gospel and the law. Okay? For our short passage in Psalms 25:9, He leads the humble in what is right and teaches the humble His way. Ay, nag-ano tayo. But He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace. But He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Last time may nagbigay ng short observation sa akin. One of the factors na kaya ang Christian or ang isang tao or a young Christian o young believer struggles to learn at nahihirapan siyang mag-aral salita ng Panginoon or most of the time we be put in the question under the question na bakit para bang nahihirapan tayo sa pag-aaral or hindi tayo natututo, parang hindi tayo lumalago sa salita ng Panginoon. And one of the keys is the humility before God. And last Tuesday ba yun, yung Youth in the Word seminar, we learned na ang views kasi ng tao is perverted sa ways natin. Maraming questions yung mga kabataan regarding sa faith, sa Christianity, and some of them para bang kurkurantong na ano tawag doon, yung it's most likely that it discredits the validity ng Panginoon at ang word ng Lord. Doon nakabase yun. Because man is perverted sa thoughts niya regarding sa however he views ang salita ng Panginoon. This is why yung demand ng Lord sa atin or yung requirement niya na yung the perfection or yung ang righteous na tao ay solely naka-founded lang siya sa salita ng Panginoon dahil doon talaga tayo sineshape ng Lord. But first, He removes, tinatanggal niya sa atin yung perversion ng thoughts natin. Kaya nga, even in the Bible, minimize or nire-reduce ng Panginoon yung entertainment industry sa eyes natin. Diba? Tinatanggal niya kasi, if you notice, the devil works 24/7 na talagang i-distract ka niya in every way possible. Kaya nga, the video games, they were designed to be addictive. Diba? Hollywood movies, yung mga reels, sino rito ang mahilig sa reels sa Facebook, di ba? They were designed to be addictive at maging distracted tayo sa whatever kung ano man yung kailangan nating gawin. And in Christianity, of course, kailangan nating mag-aral ng salita niya. In Genesis 6:5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. And that every intention of the thoughts of his heart was evil continually. Continually evil, ay ibig sabihin po, tuloy-tuloy na nagdi-deteriorate. Walang stop. Sa Jeremiah, sinabi rin na, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kapag desperado, sino rito ang nakaranas na maging desperado sa buhay? When we say desperate, yung we will do everything and anything, however it takes, whatever it takes, para makuha lang yung gusto natin, however the risk. Ganun yung estado ng heart ng tao. It will desperately go wicked. Okay? Maigsi lang po itong topic. In Genesis 3:24, God's righteousness was removed from man. In Genesis 3:24, so He drove out the man, and He placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Yung pagkakasala
ni Adan, it's not simply the desire to be wanting to become like God. It is a total rejection of the Lord's righteousness. See, when God gave yung commandment niya na pwede kayo magpartake sa every tree of the garden, and except dun sa knowledge of good and evil, God clearly in-establish niya sa atin ang kanyang righteousness. When we say righteousness, yun yung foundation ng moral o ng karakter ng isang tao. The expression of righteousness is called justice. Okay? So, na-discuss natin yan last time, I think last year, the righteousness of man. Now, God's righteousness was removed from man. Nung drive out niya si Adam mula sa Garden of Eden, and naglagay siya ng cherubim and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Our removal from the Garden of Eden to keep the way from the tree of life, the Lord disallows us. He never allows us anymore to have an access to Christ Jesus on our own terms. Okay? And as a result, because man was removed from the righteousness of God and His laws and His statutes, lahat ng views, ng thoughts, ng ways niya ay nag-scatter. That's why nagkaroon ng individuality sa mga tao. Bawat tao, iba-iba ang righteousness. Bawat tao, iba-iba ang views niya sa morality. Yung iba, ang definition nila ng corruption ay yung magnanakaw ka ng billions. Hindi nila hindi nila tinitignan na pagnanakaw ang pag 5 pesos ang ninakaw mo 10 piso. They measure yung morality based dun sa value or dun sa gravity ng kasalanan. So pag nag-side comment ka ng konti, hindi naman chismis yan. Side comments ko lang naman sa kanya. Pero may element ng paninira. And mostly, sa mga Christians, very common yun. Lalo na't nakakilala tayo sa Panginoon. And now, we have these issues regarding si Izzy Aragon, yung former member ng isang ancient na girl group. Pang-ancient na, matanda na. Regarding sa dress codes, maraming mga Christians na yung mga nagpo-post regarding sa mga personal views nila, they would say, as a Christian, ito ang opinion ko dyan. Ganun siya. Ipe-present nila yung sarili nila as a Christian, pero wrong yung view nila na ibibigay. See how twisted man is sa kanyang perversions. Different na person, different na righteousness. Kumbaga, halo-halo, magulo tayo ngayon. Naglalaban ngayon sa Senate kung papauwiin ba si ganito, ikukulong ba si ganyan. Kanya-kanyang hanap tayo sa mga nawawala o mga mga sabungero, yung mga ganun. We define our own righteousness, our own morality and justice based on our own righteousness. In Romans 3:10, as it is written, none is righteous, no, not one. 11, no one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. In Psalms 14:1, to the chief musician, a psalm of David, the fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt, and they have done abominable works. There is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside, and they are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Have all the workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as they eat bread, and call not upon the Lord? This is a testament or revelation or testimony ng Panginoon sa atin regarding sa status ng men. Okay, I am not or we are not condemning you na you are not righteous, evil pa rin kayo, ganon. God is establishing to us a testimony ng reality ng status ng man. None
is righteous. So bakit tayo nandito ngayon? Doon papasok yung gospel, okay? Because we were imputed with the righteousness of God. That's why we are able to come to Him, we are able to pray to Him, we are able to have communion and fellowship with Him. But in general terms, in generality, God is stating to us na walang righteous na makaka-desire to come after or seek for God. Hindi natin kayang i-seek ang wisdom ng Panginoon, ang fellowship ng Panginoon on our terms unless He called for us. And if you assess yourselves right now, it's even a mystery, bakit tayo nandito? It's because God had called us. Hindi natin sinik yung righteousness ng Panginoon on our own terms. Panginoon ang tumawag sa atin. It's because God imputed His righteousness upon us. Okay? We have to understand yung placing ng tao na gano'n. Okay? Since his fall from the grace of God, every aspect of man became perverted and is naturally opposed to God and His Word. His nature and thoughts are tainted with sin. And the government of sin is this. It is always in opposition against God and His Word. Therefore, all his ways are distorted. His views of God is filtered and subjected whatever imagination he can think of. That's why even God, we came into that kind of depth sa idolatry, na kung saan even we define God in our own terms. On our own ways. For example, one time sa Itbulaga, yung sugod bahay nila regarding sa mga kasalanan sa isang issue, ang sabi ng isang host sa kanila is, ang Panginoon hindi marunong pumarusa yan. Sabi niya. Maawain ng Panginoon. Sabi niya nga yes. Mapagpatawad ng Panginoon. Hindi siya marunong pumarusa. So wala palang silbi ang impyerno. Yes? See how we define God. Ang idolatry natin, it's not just into dun sa mga rebulto na sinasayaw-sayaw natin o yung money or yung social media or yung mga celebrities. It extends far beyond that into our definition of the Lord. Ganun ka-perverted ang tao. Kaya very important na mag-meditate at magbasa po tayo sa salita ng Panginoon. Otherwise, we would mistake God for someone else. Yes. We would mistake God for someone else and we will fall into idolatry. Now, one of the most common na problems na hinaharap ng, I'll make this as simple as possible, as an introductory lang siguro sa mga cases at sa mga ibang subject regarding this, okay? One of the most na common problem ng mga Christians ngayon, especially sa mga young Christians, is their view on the law of God. In Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Maraming Christians, especially sa, I remember naka-attend ako ng isang seminar, umabot sila sa punto na nagde-debate. Mga pastors po sila, okay? Hindi po ito yung pastoral na bago. Noon pa po. They ended up debating kung under pa ba tayo sa law o under sa grace. Nagkakasagutan na bakit pa natin, ano ang importance ng Old Testament na law, kung under the grace na tayo. Grace sila ng grace without even having the knowledge kung ano yung grace ng Panginoon na yon. Ang isang mistake kasi ng Christian is, we antagonize the law of God by tying it up with sin, na ang law ay sin. For sin shall have no dominion. Mali yung context natin dyan, no? For ye are not under the law, but under grace. We view the law of God as the villain. Bakit nga ba natin view na villain ng law ng Panginoon? Why? Because of the effect ng hardship to obey the law. See, ang presentation ni Satan, you can be your own God, but mahirap. The law of God contains you. Ang law ng Panginoon, tinatali ka kasi niyan .
So you become your own God to be free from this law. Yun ang presentation ni Satan para mabenta yung gospel niya, yung good news niya kay Adam. So nagpartake si Adam na ganun. Then until now, we view the law of God as a chain na talagang ine-enslave lang tayo para pahirapan lang tayo. And because of that, the grace as expressed through Christ Jesus, it was presented as the hero of the gospel na ni-remove niya tayo sa pagkakatali sa law ng Panginoon. But what we miss last time, yung preaching regarding sa justification and forgiveness, is God's grace had freed us from the condemnation of the law, but not the law itself, not the commandments, not the holiness, not the righteousness, the condemnation of the law. Ang isang presentation na mistake ng mga Christian dyan is the grace of God by saving us, removing us from the law. Tinanggal niya tayo sa tanikala daw ng law. At nilagay niya tayo sa isang neutral zone where we can choose to obey or not to obey as long as we are saved. Kaya nga yung mga ibang Christians na we are saved by grace, ginagawa nilang excuse yung being saved by grace to commit more sin. And then sasabihin nila, na-save naman na ako ng grace na-forgive na ako ng Lord by grace, and they continue on walking in darkness. There is no neutrality sa eyes ng Lord or sa reality na ginawa ng Lord. In 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you, on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. See the imputation of God, the imputation of Christ's righteousness for us and to us. He never placed us in a neutral zone where we can choose kung sino ang isa-serve natin na master, or we can choose kung tayo ba ay mag-o-obey or hindi. In Romans 6:17, but thanks be to God that you who were once slaves of sin, what? Have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. And having been what? Set free from sin, have become slaves of righteousness. When God imputed his righteousness upon us through the works of Christ, when God justified us through his grace, we were never set free sa kahit ano. We were never set free sa reality ng Panginoon, to be placed in a neutral zone where we can choose to sin or not to sin. We were set free from sin, from slavery of sin, and become slaves again. Naging slave ulit tayo ng righteousness na. So ang slave, wala siyang choice kundi mag-obey, di ba? That you who were once slaves of sin have become obedient, meaning when Christ imputed his righteousness into us, he views us as already obedient. O hindi po ito excuse na nasangka-disobey na naman tayo sa Panginoon, tapos sasabihin natin, hindi, obedient na ako sa Lord. No, so what is the evidence? So what is the proof na na-impute ang righteousness ng Panginoon sa atin? We are obedient to the Word of God. Paano yan, kuya? Nag-backslide ako, gusto ko mag-backslide, ayoko sa Panginoon, pero babalik na lang ako kung kailan ko gusto. Baka hindi na-impute sa iyo ng Panginoon ang righteousness niya. Be warned. If you still love sin, if you still, kung patuloy ka pa rin sa dark ways mo, might be. Yes. Huwag po nating i-exploit ang grace ng Panginoon. So in the Bible, there is no neutral zone. Yan ang isang problem na pine-present ng mga teachers, ng mga preachers, ng mga pastors, na tinuturo nila sa congregation na kung saan
Na ang law ng Panginoon, pupunta pa tayo dyan mamaya, na ang law ng Panginoon, siya yung antagonist, siya yung kaaway natin, na ang grace ng Panginoon, He freed us from the grips of the law. Therefore, hindi mo na kailangan aralin pa ang salita ng Panginoon, hindi mo na, you have a choice kung magbabayad ka ng tithes o hindi, you have a choice kung a-attend ka o hindi, you have a choice kung ganito o ganyan, meron kang choice. At kung hindi mo man piniling magbayad ng tithes, we are saved by grace naman na the necessity of the law, hindi na importante yan, hindi na relevant ang law ng Panginoon. It's as if we are in a gray area ng Christianity where we can choose. No, we are slaves of righteousness, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, yung joy na in-input ng Holy Spirit dito sa heart natin, the joy to obey, kahit gaano kahirap, we will obey. Yun nga yung last time na diniscuss sa atin ng isang preacher, si Balae, the mortification of sin, how painful it is, di ba? Sa mag-asawa na lang eh. Pag nag-away kayo ng mag-asawa, nagkabangayan, o sinarito yung mga may asawa, di ba? Pag nagkabangayan, kailangan kumain ng mga anak nyo. Kasi mga nyo, mag-aaway nga rod kayo. Hindi. You have no choice but to do righteousness kahit masakit sa loob mo. Because this is the righteousness of God imputed in me. Mag-uusap pa rin kayo. Diba? After ng bangayan, magpapatawaran kayo. Yes, you confess your sins to one another, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin ng confession ng sins to one another, mag-a-agree ka sa mali mo against sa kanya, mag-a-agree din siya sa mali niya against sa'yo. Confession nga di ba? Yes. Being slaves of righteousness, meaning we have truly no choice but to obey God. And that is the mark nung imputation sa atin. Yung mga, I know you have your looming questions sa mind, sa back of our heads na, paano yan, nadidisobey ko pa rin ng Panginoon pag nabigla ako? We will have a separate discussion dyan sa mga ganyan na mga kasalanan na hindi sinasadya at sa mga kasalanan na sinasadya. I was talking about dun sa mga sinasadya natin, na as if the grace of God is so abundant in us that we can do freely according to our own will, according to our own righteousness, and God was just there to keep on forgiving us, okay? Now the righteousness is the foundation of a person's moral character. Whatever comes out of a person's speech, attitude, decisions, character is a reflection of his righteousness. When God imputed Christ's righteousness upon us by removing our own righteousness, it did not simply give us a status symbol that we are now good before God. God changed the foundation, the core of our being, from opposing the law to being naturally obedient to the law. This is why nung sinabi ng Panginoon na, I will remove your heart of stone and replace it with a heart of flesh that beats na nabubuhay para lang sa akin. A total change of nature. Now, it was done through Christ's imputation upon us. Ni-remove niya sa atin yung sin, yung nature, at ibinalik niya sa atin yung original state ng man. Ibig sabihin, ni-replace ng Panginoon ng foundation natin, ng moral character natin. Ibig sabihin, ng moral being natin, ng foundation na ng pagkatao natin ay ang Panginoong Yesus. In what way? Through His laws. This is why Christ said na if you love me, if you truly have this righteous foundation, naka-found sa akin ang righteousness mo, you would keep my commandments. And the greatest commandment of Christ is this, to love the Lord our God with all of our heart, our soul, and our mind, and love our neighbor as ourselves. Yun yung evidence na na-impute sa atin ng righteousness ng Panginoon. The grace of God did not set us free from the law and of the law. It set us free from sin and its power. That is the condemnation. The grace of God justified us through faith, effectively putting us in a state of being obedient in the Lord's sight. That state of obedience is the obedience of Christ, His righteousness imputed upon us.
No, may nabasa akong article kanina na meron palang Christian view na infused na righteousness, na sinasabi nila the infusion of righteousness. Now, when Christ imputed to us righteousness, His righteousness is a total replacement of whatever righteousness we have. Papalitan niya ng righteousness ni Christ. Now, merong mga teachings na kung saan sinasabi nila na uunti-untiin i-inject ng Panginoon sa righteousness mo yung righteousness niya. Yun daw ang way ng sanctification, sabi nila, which is not. Infused righteousness is mixing your flesh with the Word of God. Ang sabi ng Panginoon sa Ezekiel is a removal of the heart and a replacement of a new one. Beware sa mga teachings na sinasabi nila na kumakalat na merong infusion of righteousness na kung saan andyan pa rin yung sarili mong righteousness, ini-inject lang ng Lord na unti-unti ng law, ganun daw ang sanctification, whereas sanctification is a total removal of sin. Death of the body of sin. Death. Yun ang judgment ng Lord. The old one, sabi kanina sa scripture, the old one has passed away. Patay na yan. Yung mga maliliit na mga sins natin na hindi sinasadya, yan lang yung fruits ng mga sin, ng sinful nature natin. But the dead, the old one, the body of sin, the old man, the old righteousness is dead. Okay? So, hindi po totoo yung infusion ng righteousness. We will discuss that extensively. Maybe someday kapag nagbigay ng time ang Panginoon. Now, the grace of God and the law are not separate. Hindi sila magkahiwalay. The grace of God placed us in He placed us in righteousness, in peace with God, in agreement with God. Ni-restore niya tayo sa estado na kung saan we are already at peace with God as obedient na slaves. Now, the grace of God teaches us regarding sin. In Romans 7:7, what then shall we say? The law is sin? By no means. Yet, if it had not been for the law, I would not have known sin, for I would not have known what it is to covet, if the law have not said, ye shall not covet. In Romans 3:20, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Maraming misinterpret sa atin na ang law, siya yung nagtuturo sa atin na magkasala. Hindi. Ang sinasabi sa Bible na yung law, tawag dito, siya ang nag-i-inform sa atin kung ano yung mga offenses natin sa Panginoon at kung ano yung mga wag na nating gagawin in walks of repentance. Kaya necessary ang law in the expression of the grace of God, because the grace of God is a whole package siya. Hindi siya basta-basta ginustify ka lang na sin, mula sa sin, then okay na kayo. Hindi. When God expresses grace to us by justifying us, kasama dyan yung, ang tawag doon, yung ipapaalam niya sa'yo. That's why, yung commandment niya, the 10 Commandments, if you observe dun sa salvation ng Panginoon, sa Exodus, sa mga Hebrews, di ba? After niyang isave sila sa bondage ng Egypt, ano ang sumunod? The 10 Commandments. Yes. The law is a necessity in the grace of God. So if we are already under the grace of God, we are also under the law word of God. Not the condemnation of sin, ha? Under the law word, meaning yung instruction ng Panginoon sa atin in our sanctification. Kaya nga yan, no? Through the law comes knowledge of sin. That's why we have, meron tayong mga theologians na very extensive yung pag-aaral nila regarding sa law ng Panginoon, regarding sa man having become like God, regarding sa stealing, regarding sa idolatry. Very extensive ang studies nila so as to know our righteous ways before the Lord.
The law in our indictment. For the law brings wrath, but where there is no law, there is no transgression. Okay, so kasalanan pala ng law, kaya tayo may kasalanan. So yun ang point na yan. No, it's not the point na sinasabi ng Panginoon. In Romans 15, for the law brings wrath because God is law, Christ is the law of the Lord, and every law, there comes a judgment sa disobedience sa law. For the law brings wrath. Sabi ng Panginoon, He is testifying to us what He did dun sa as a judgment, sa Genesis. We were judged, we were condemned, we were driven out of the paradise sa Garden of Eden because we transgressed the law. Along the law comes judgment ng Lord. When we say indictment, it is a formal or legal accusation or sentence to us. Indictment. Ang law ng Panginoon, it brings judgment to sin. Okay? Medyo malalim at maano tong issue na to, ini-slide in ko lang regarding sa grace ng Panginoon. Now, because we transgressed the law, because God is a holy God, God who gave us His law, any form of transgression, it will bring forth death. It brings wrath, divine judgment. But, hindi po dito sa Romans 4:15, hindi po sinasabi ng Panginoon na where there is no law, there is no transgression. I remember hearing a pastor one time, sabi niya na kasalanan ng law. Kaya tayo may kasalanan kasi may law. Sana wala na lang law, di wala na lang sana tayong kasalanan without even understanding the context of the scripture na sinabi ng Panginoon. Na this is just an expression na kung saan hindi natin malalaman ng offenses natin kung hindi binigay ng Panginoon ang law niya. And by His holy nature, every transgression has to be judged. Yun po ang ibig sabihin yan. So ibig sabihin kung hindi law ang Panginoon, kung hindi siya nagbigay ng law, there's really no sense in believing God. Then He is not a holy God. Kasi wala siyang standard of right and wrong. And the only way we will know the standard of right and wrong is the law. Para bang kung walang itim, how would we know the color black, di ba? Parang ganon. Yun ang point. Kung walang law, hindi natin malalaman, hindi nag-i-exist ang transgression. Okay? Now, in Romans 5:18, therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. In Romans 5:19, for as by the one man's disobedience, the many were made sinners. So by the one man's obedience, the many will be made righteous. Now, in the grace of God, the law plays a very important na part sa ministry ni Christ. Because He perfectly obeyed and satisfied the demands of the law. We were made righteous. We were made righteous because He obeyed all the law ng Panginoon. Maraming mga Christians na they view as the ministry of whatever Christ did sa cross. Removal when He fulfilled the law, sinabi niya, tinapos niya nang i-obey para sa atin. No, when God said He fulfilled the law, He satisfied the law, the requirements of the 10 Commandments, the requirements of the greatest commandments. He satisfied every aspect of it, including the condemnation part, including the death part. He never abolished the law. He never removed the law sa atin. The law still exists. The mere fact na meron tayong physical laws, natural laws, moral laws, the laws still exist. When Christ
perfect obedience of the law of God, He made many righteous. Kung na-abolish ang law, wala tayong standard ng righteousness kung saan tayo ginawang righteous ng Panginoon. Kung ni-remove niya totally ang law ng Panginoon, Ten Commandments, there's no sense, there's no use na tayo nag-gather ngayon at nag-aaral ng salita niya. And we would just go about our own ways in our own righteousness, and chaos ang mangyayari sa society natin. Okay? And this is the most important part ng grace ng Panginoon. By being under grace, excuse me, the law in our sanctification. Ito ang namimiss ng maraming Christians. In 1 Peter 1:2, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. In Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Ayan, mamaya mako-confuse maraming Christian na naman ang nalilito dyan. Now, the Holy Spirit, the law is the agent of the Holy Spirit in sanctifying us. Okay? In the sanctification of the Spirit for obedience to Christ. When we say obedience, pag sinabi nating obedience, there is a law. Di ba? So anong i-obey natin kay Christ kung na-abolish niya pala ang law? Kung ni-remove niya na pala ang principle ng law sa atin, ang concept or ang context ng law sa atin. In the sanctification of the Spirit for obedience to Jesus Christ, and the Lord says here na it is the Holy Spirit ang nagko-convict, ang tumutulong sa atin sa pag-obey kay Christ Jesus. Now, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Bakit sinabi sa Galatians ni Paul na against such things, there is no law? Why? Because man, in his sinful state, all he does is going against the law. So therefore, lahat ng mga activities o mga kasalanan natin in our sinful state, the law is against us. Tama? Because of our sinful nature. Why? Because our nature is going against the law. So the law goes against us. Now, but the fruit of the Spirit, now take note, it's the fruit of the Spirit, meaning the Holy Spirit of God has an exclusive claim dyan sa mga fruits na yan. Sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Ibig sabihin, exclusive lang sa Spirit yung mga yan. Bunga ng Espiritu yan. Meaning it's the Spirit helping us, convicting us of our sins through the law of God. The fruit of the Spirit. It's an exclusive claim na sa Kanya lang manggagaling yung mga yan. Against such thing, there is no law. Why? Bakit walang law against sa love, joy, peace, kindness? Why? Because it goes with the law. It agrees with God. Therefore, hindi mag-go against sa'yo ang law ng Panginoon. It's not there to judge you. It's not there to condemn you. It's not there to indict you. Because it's in agreement sa Panginoon. These are the fruits ng righteousness ni Christ sa atin. Yes. At ang Holy Spirit lang, kaya nga fruit, ibig sabihin ng fruit ng Spirit, siya ang magpapabunga, siya ang magpapalaki sa atin. Yung conviction natin regarding sa righteousness ng Panginoon, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin. Kaya nga, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ. Our sanctification, the fruit of the Holy Spirit, they are all directed into obeying the laws of Jesus Christ. Our sanctification is not a magical na mystical na binigay ng Panginoon na suddenly, okay ka na sa Panginoon.
No. Our sanctification, in a sense na okay ka na sa Panginoon na ni-remove niya na lang yung sin mo, kinalimutan nyo lang for nothing at all. Hindi. Ang sanctification natin is for the obedience to Jesus Christ. Founded ang sanctification natin sa law, sa fulfillment ng law ni Christ, ng ating Panginoong Jesus. And ang encapsulation ng law ng Panginoon sa atin is this: to love the Lord your God with all of your heart and soul and might. Yun ang foundation or yun ang direction or yun ang principle ng sanctification ng Holy Spirit sa atin. Obedience to the law of God. The grace of God. Okay, ito muna. The law is the centrality of man's relationship with God. In man's indictment, the law is the basis of the death sentence against man and his sin. In man's redemption, Christ as the perfect lawkeeper died as man's substitute, satisfying the demands of the law. In man's sanctification, that the redeemed man grows under grace, growing in keeping the law through the sanctification of the Holy Spirit. When we receive the gospel, na-receive natin mula sa Panginoon ang good news. The law played a very important role regarding sa ministry ni Christ. It is by the law that we are cursed, na-accuse tayo, na formal, na legal, ano yung term na, yung legal sentence sa atin, it's by the law, it's by the standard of the law. And it's by the law that Christ obeyed the demands of it, satisfying lahat ng requirements ng law that we might be redeemed. Okay? And in our sanctification, because Christ already finished, fulfilled yung kanyang work, yung kanyang ministry, the Holy Spirit, He promised us the Holy Spirit to sanctify us to obedience to Christ Jesus. The grace of God, we are now under grace. Sabi nila, yes, that is true. We are now under grace because of Christ Jesus. But that being under grace, ibig sabihin nun, we are under sanctification of the Holy Spirit in obedience to obey Jesus Christ. Nire-establish tayo ng Panginoon sa relationship, yung proper na relationship sa Kanya. Last few slides. Final thoughts. Adam's sin of wanting to become like God rejected God's righteousness and is lowered. Establishing his own government apart from God effectively placed him and all humanity on the opposing side of the law. Thus, the law serves as his indictment by God. Therefore, man is under the law and its condemnation. Why? Because we are on the opposing side ng law. Now, the grace of God, as expressed through Christ Jesus, did not place man in a neutral position where he is declared righteous, good, all while being apart from the righteousness of God. Being under the grace of God does not free us from the responsibility of obedience to the law. It effectively restored us into being obedient to the law by our faith in Christ Jesus. The grace of God is a whole principle of reality where, through the works of Christ on the cross, He justified our person by forgiving our sins. He put to death the body of sin in us, our self-righteousness. He replaced it with the righteousness of Christ. His grace put us from a position of enmity with Him, a life opposing His law, to a familial position being His children, a life obedient to His law. Still, He never removed that from the responsibility of obeying the law. He just placed the grace of God. If we are truly under the grace of God, we are obedient to the law. All the more tayong obedient sa law ng Panginoon. Very important. Yung context na yan. Hindi niya tayo tinanggal sa accountability, sa responsibility of obedience sa law.
Nire-require niya pa rin tayong igalang ang mga magulang natin, ang elders natin. Nire-require niya pa rin tayong maging malinis sa ating katawan, maging maayos, maging sa speech natin. Di ba? Have you seen a Christian na mura ng mura? Naalala ko yung youth, what's wrong? Sabi nung preacher nung youth in the word ministry, what is wrong? Sabi ni Papa noon, ang sabi nung kabataan, Kristiyanong nagmumura po. Sabi niya, what is wrong? There's no such thing as that. When we are truly under the grace of God, as we grow in the Holy Spirit, our growth of loving the law grows even more. Yes. And actually, it's one of the clues. Kasi marami akong, minsan naiisip ko rin yun personally, ligtas ba talaga ako or not? I do not know. Parang ganun eh. But the evidence of our salvation is our obedience to the law of God. The law does not justify us. Sinabi ng Panginoon yan, hindi yung law ang nagja-justify sa atin. Hindi yung law, yung gawain natin, yung pag-obey natin sa Ten Commandments ang nagpapa-good looking sa atin sa Panginoon. Hindi. Ang nag-justify sa atin is yung imputation ni Christ. Because Christ was made sin, tayo was made righteous, therefore justified na tayo sa eyes ng Lord. So ano ang role ng law sa atin? Because we are justified in the eyes of the Lord, we will walk in the Lord's righteousness na. Yun yung evidence ng salvation and the sanctification sa atin. Yung obedience natin sa law ng Panginoon. And only by the grace of God, actually the Lord is very patient sa atin. How many sins na rito ang hindi natin sinasadya? And the Lord said, if you confess your sins, hindi yung body of sin, magandang discussion yun nung na-discuss last time na yung body of sin ang namatay. Hindi forgivable yung body of sin, hindi forgivable ang righteousness. But yung mga mini sins, kana lang natin yung mga maliliit na fruit ng sinful nature na yun. If you confess, sabi niya, I will forgive them. Now imagine yung grace ng Panginoon. And by His forgiveness, through His grace, ano yung karaniwang sinasabi ni Christ, especially dun sa prostitute kay Mary Magdalene na inaccused ng adultery? Ano? Sin no more. So how would we know yung offenses natin sa Lord kung walang law, di ba? How can we walk in righteousness kung hindi natin alam ang law ng Panginoon? Tama? Amen. Ngayon lang ako nag-amen. Hindi ako sanay nagsasabi amen, ganun. So the gospel is not just God justifying us, forgiving us of our sins. It's God reestablishing us as obedient children to His law. Yun niya. Final words, 2 Timothy 2:15. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. How God instructed us na study, sabi niya. Let us start walking na kung saan ang free time natin ay magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Mahirap, andyan ang grips ng addiction sa sa social media. Siyempre, nag-gathering tayo, addicted tayo sa kung ano-ano mga pinag-uusapan natin na vain babblings, sabi ng Panginoon. Study to show yourself approved unto God. Let us work out our salvation na maging worthy tayo dun sa gospel na binigay ng Panginoon sa atin. May responsibility rin tayo bilang tinawag ng Panginoon. And all of those, lahat ng walk na yan, lahat ng requirements na yan, lahat ng sinasabi ng Panginoon na mag-study tayo, mag-show tayo na ma-approve tayo sa Panginoon. All those cannot be done apart from the Holy Spirit. This is why Christ promised us, sabi niya, sa struggles nyo, sa hirap ninyo, I will give to you a helper who will convict you, who will help you, who will sanctify you. And it is also the Holy Spirit
who teaches us to pray sa Panginoon. Kaya tayo nakakapagdasal ng Our Father, kaya natin siya natatawag, kaya natin na-enjoy, nako-consume natin yung pagiging children niya at pagiging father natin sa Kanya. Pagiging father niya sa atin because of that. It is the Holy Spirit that enables us. It is through the Holy Spirit na nakakapag-fellowship tayo ngayon. It is through the Holy Spirit kaya nakakalakad tayo sa katwiran. It's through the Holy Spirit, kaya nakukonsensya tayo, kaya after nating magalit unjustly sa asawa natin, sa kapatid natin, o sa mga anak natin, siya ang nagko-convict sa atin kung ano ang tama at mali na ginawa natin. It's through the Holy Spirit. Only the Holy Spirit sanctifies us. It's because the Holy Spirit sanctifies us. So it's best, let us pray sa Panginoon ng kanyang banal na Espiritu ay patuloy na i-sanctify tayo. Because if we believe, if we truly believe na tayo ay justified na, if we truly believe na ang righteousness ni Christ na ay nasa atin, pues, hingin natin sa Panginoon ang sanctification niya. Banal na Espiritu ang tumatrabaho sa atin. Hindi ang preacher, hindi yung mga leaders natin, hindi yung, it's the Holy Spirit who gives us the confidence, who gives us the strength, who helps us sa struggles natin against sa sin. So, lunch break na. God bless po sa ating lahat. Good morning po.